Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro at Attorney Laila de Lima tungkol sa statement ni BP Sara na gusto niyang matuloy ang impeachment trial because I want a bloodbath. So, ang bloodbath, parang napraning sila o hindi nila naintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin ng bloodbath. Si Attorney Claire Castro, sinabi niya, medyo may pagkabayolente. Si Attorney Laila de Lima naman is talagang if some blood would be spilled, kung may dadanak talang dugo, talagang literal na bloodbath ang pagkakaintindi. Grabe. Ano na ba ito? Yung English comprehension natin ba? Unahin natin si Yusek Claire Castro. Ito. Pakinggan natin ang kanyang payag. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating presidente. Pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. Pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po Yan. Basa tayo ng mga... Basa tayo ng mga comments, ha? Betul ha? Okay, ito. Basa lang ako ng mga comments. Carla Nang, sabi niya, inaaral yan ng grade school pa lang tayo, idiomatic expressions. They are taking it literally. Ano yung sabi ng Auntie Claire? Medyo may pagka-violente. Ano ba ang violente doon? Sabi na, I want bloodbath. Idiomatic expression niya eh. Balitaktakan yun. Talagang labanan ng talino, ebidensya, everything. Alam niyo, pag makapanood kayo ng sa korte, yung labanan ng mga abogado, defense and prosecution, talagang labanan talaga yan. Madugong labanan, kaya lang hindi literal na dugo. Talagang it's a violent struggle. Kaya lang struggle in terms of words, reasoning. Yun po, hindi yung violente. Grabe naman, oy. A.G. Santos, it is a figure of speech. Figure of speech lang yun. Romlet Ronces, nako, naman, hindi literal na bloodbath yan. Kayo naman, himayin nyo muna. Okay, punta naman tayo. Okay, Jess Pabian, sabi niya, her father, si PRRD, used the same aggressive rhetoric, bloody words. But let's wait for numerous bloody evidences to be presented either during her impeachment trial or in the case of NBI with ICC. Yan. Next president daw si Claire Castro. Punta tayo kay Attorney Laila de Lima. Ito naman yung kanya. Post ito ni Sas Rugando Sasot. Sabi ni Sas, this is another manifestation
of the comprehension crisis in the Philippines. Bloodbath is comprehended literally by the listener. Malayo pa talaga ang bansa sa AI revolution because it must be preceded by a scientific revolution which depends on good comprehension. So findings, around, correct me if I'm wrong, around 18 million students sa high school, sa senior high, binabasa nila yung English, kailang hindi maintindihan. Lack of reading comprehension. So, according to SAS, itong statement ni Attorney Laila de Lima, hindi niya naintindihan yung bloodbath, yung context sa pagka-storya ni ano. Ito ang statement ni Attorney Laila de Lima. If any blood is spilled, it can only be that of the person impeached, not the prosecutors, not the senator judges, not the administrations, not the peoples. We will make sure of that. Anong pagkaintindi niya? May dadanak na dugo. Anong dadanak ng dugo dyan? Ano wala? Presentation of evidences and cross-examination man lang mangyari. May literal na dugo? Wala naman. Figure of speech nga, idiomatic expression, pasensya na. Kung napabilang sila sa mahinang reading comprehension, wala tayong magagawa. Arian PC, sabi niya, De Lima has no good reputation to act as impeachment prosecutor. Pag-usapan yung confidential funds ni VP Sara as VP, si De Lima nung DOJ secretary siya, meron siyang unliquidated na confidential funds. Na-post ito ni, basta nabasa ko sa post, around 70 to 80 million unliquidated confidential funds ng DOJ Secretary Laila de Lima. Anong reputation niya na maging prosecutor? Tama ito. Wincat Alcala, parang si Auntie Claire lang. Pareha sila. Ronald Año Nuevo, she can surely comprehend, only she will try hard to twist the narrative to serve her intention or her interest. Jonalyn Alforque, yung lawyer ka, naging DOJ pa, tapos yung interpretation mo sa bloodbath ay literal na blood. Kasama ka pa sa 18 million na law comprehension o dahil Duterte naging syunga lang. Yan na nga, pasensya na lang natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo po natin ay tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nang video ingon sa naghatag. Salamat na pasalamat. Salamat. Salamat kaya sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat sa nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Man among balay nga nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor anay og. Sa Ginoo. Payong ko ingay. Del. Atan. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa nagabidyo. Salamat kayo sir. Salamat sa nag-video og salamat sa naghatag ani og labaw na sa nag-sponsor. Thank you.
Salamat kayo sa Sin, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.